Ayon dito sa mga latest na reports na nasagap natin, mukhang itong Magnolia Chicken Templados daw ay gagawa ng isa na namang trade dito sa Northport Batampier. At parang ito na ang senyales na itong Northport ay ibebenta na. Ayon dito sa mga reports na lumabas, makukuha na raw ng Magnolia Chicken Templados itong si Joshua Monson mula dito sa Northport at ang magiging kapalit ay si Rom De La Rosa. Straight up yung trade na mangyayari. Hindi na tayo magugulat dito dahil merong mga umiikot na reports, actually na-report na to sa Spin, na ito raw Northport ay baka ibenta na. At hindi na nga raw regular ito na umaattend ang mga practices. So malamang yung pinagbebentahan ng Northport gusto na babaan yung presyo ng team para mabili nila. So para bumaba yung presyo ng team, kailangan i-trade nila yung mga players na malalaki ang sweldo. So yan na nga, nawala na si Arvin, nagpunta sa abroad, naglalaro ngayon sa South Korea. At tinrade na ng Magnolia ng Northport itong si Xavier Lucero, si William Navarro, si JM Calma, yung mga top players nila. At mukhang ngayon itong si Joshua Monson ay mapupunta na dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung si Rom De La Rosa lang ang ipapalit ng Magnolia, dapat ituloy na ni Coach Victolero yung nasabing trade. Dahil itong si Monson ay upgrade yan mula dito kay De La Rosa. Two-way player si Rom pero ito si Monson ay ganun din naman. Two-way player din itong si Joshua at alam natin mas matindi pa itong scorer. Kaya ito dapat talaga yung gawin ng barangay ng Magnolia Chicken Templados na kukunin nila. Dahil maganda maipapakita nito sigurado para dito sa hot shots. Kaya nga itong ganitong klaseng trade dapat hindi na palampasin ng Magnolia. Dahil kung ibebenta talaga Northport baka kahit kaninong team ay ibigay nila yung kanilang mga top players. Kaya kung ikaw Magnolia, abay dapat pagsamantalahan mo na at kunin mo na yan. At yan talaga magiging importante nila na dapat gawin sa lalo't madaling panahon. Samantala naman, ang report na lumabas ngayon, ito raw si Jordan Heading ay posible na maglaro dito sa TNT sa darating na linggo. So ang tanong ngayon, well actually nakita ninyo sa social media, umattend na practice ng TNT itong si Jordan Heading. At ang balita nga maglalaro na raw to sa linggo. So ang tanong ngayon, akala ko ba ito si Jordan Heading ay merong back injury at hindi makapaglalaro sa Converge, ang balik niya ay sa playoffs pa. So bakit biglang nung na-trade itong si Heading ay makapaglalaro na dito sa playoffs para sa TNT? Actually hindi pa playoffs, maglalaro na sa TNT. So ito yung sinasabi natin matagal pa na yung mga players na iti-trade talaga kunyari lang na merong mga injuries. Talagang yan ang dahilan kung bakit nga itong si Jordan Heading ay wala naman talagang injury yan. O kung may injury man, hindi malala. Ginawa na yan noon ng Northport dito kay Stanley Pringle. Kunyari may injury, tapos nung trade sa Hinebra, biglang nawala yung injury niya. Ang TNT, ginawa na rin yan kay Jericho Cruz. At ang Rain or Shine, ginawa na rin yan kay Paul Lee at kay Raymond Almasan. So hindi na bago talaga yung ganyang sitwasyon. Ang tanong na lamang, bakit hindi naglalaro si Jordan Heading dito sa Converge? Yan ang kailangan ayusin dahil maliwanag pa sa sikat ng araw may problema yung management ng Converge Fiber Xers ngayon. Dahil itong nangyari kay Jordan Heading, yan ang pruweba na meron talagang problema sa management ng Converge. Dahil kung si Jordan Heading ay clear ng naglaro pala at ibig sabihin wala naman talagang injury, bakit siya hindi pinaglalaro sa Converge at bakit ito pinabayaan? So, ibig niya sabihin talaga, ito'y good news para dito sa TNT Tropang Giga na makukuha na nila si Heading. Pero itong Converge naman, hanggang ngayon hindi pa rin napapapirma itong si Mikey Williams. So, kailangan ayusin ng Converge kung ano man yung mga problema nila dito sa kanilang roster sa ngayon.